Napag-usapan natin ang patungkol sa mga Magus, which is the strongest force ng Saryon. Pero hindi pa rin sapat itong mga ito para tapatan itong si Jahil. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Itong si Jahil pa lang ay hindi na nila matalo, lalo na daw itong isa pang mas notable na general dito, which is itong si Zelario. Pati ang dalawang subordinates nitong si Zelario na sila Dalis at Nice maganda rin ang pinakita sa may battle. Ngayon nagkaroon na rin sila ng mga physical form as undead elves at madali nilang pinapabagsak isa-isa ang mga members nitong Magus. Nakita ni Elmesha ang slaughter sa kanyang mga soldiers at nangihinayang itong si Elmesha dito. Malaki na ang damage sa may Saryon. Kung establishments lang daw, okay lang yon. Pero ang problema, buhay ang nauubos sa kanila. Kaya kailangan na daw talaga na merong reinforcement na dumating dito. Nakita rin ni Sylvia ang kanilang situation. Kaya sabi nitong si Sylvia, kung wala pa rin daw dadating ng mga reinforcement sa kanila, kailangan na rin daw nilang lumaban. Itong sila Sylvia at Elmesha ang pinakamalakas dito sa may Saryon. Silang dalawa talaga ang kanilang biggest force. Pero ang dahilan lang kung bakit hindi pa rin silang dalawa bumabagsak dahil sa guidance sa kanila nitong kanilang mga elders. Itong mga elders sila na ito ang pumoprotekta kina Elmesha. Ang pinapalaban pa lang nila ng all out ang kanilang mga Magus. Alam na natin na itong si Sylvia ang body double nitong si Elmesha, pero hindi ito alam ng mga tao. Maging ang 13 royal families walang idea patungkol dito. At ito ang first time na lalabas silang dalawa at the same time. Ang appearance daw nitong dalawang ito nag-cause ng isang malaking chaos. Pero dahil sa appearance silang dalawa in public at paglilid uli nila sa mga Magus na naandito, nagawa nilang temporarily na maibalik ang control sa may situation. Pero ang problema doon nawala ng kwenta yung pagsasacrifice ng mga ilang naunang Magus. Kasi kaya nga sila lumaban kina Jahil para makatakas itong sila Sylvia at Elmesha. Pero dahil nagpakita nga uli itong dalawang ito parang back to zero. Then nagsalita itong si Sylvia dito na hindi niya daw nature ang tumakbo. Tapos sabi naman itong si Elmesha agree daw siya sa kanyang mama. At saka kapag tumakbo daw kasi siya ngayon pagtatawanan daw siya nitong si Rimuru later. Kaya kailangan niya rin daw ngayon na magpakita ng isang magandang performance. Pero merong isang elder dito na humarang pa rin sa kanilang dalawa. Umiiyak itong elder na ito at nagmamakaawa siya na bumalik daw itong dalawa sa kanilang pagtatago. Itong elder na ito desperado na ngayon kasi meron siyang nagawa in the past. Itong elder pala na ito ang minister dati na nagpadala kay Laplas, also known as Saryon, into the battle. Simula daw nung time na yon nagsisi na itong elder na ito. Kaya nangako daw ito sa kanyang sarili na hindi na uli siya magpapadala ng isang important figure sa may battle. Kaya hinahadlangan talaga itong sila Elmesha nitong elder na ito. Pero sabi nitong si Elmesha, sino daw sa tingin nitong kanilang elder itong kausap niya ngayon? Siya daw ang kanilang emperor. Ang pangalan niya daw Elmesha. Kaya sino daw ang ahadlang sa kanyang ginawang plano? Nung sinabi ni Elmesha ito, hindi na nagsalita yung elder. Kasi wala rin naman siya magagawa para pigilan itong desidido na si Elmesha. Then binigyan niya ng order itong si Erald na sa Ellen-chan daw ay pinoprotektahan na nitong mga subordinates nitong si Rimuru. Kaya ang gawin daw nitong si Erald ngayon ang protektahan itong mga naandito. Pero tumanggi itong si Erald kasi sabi nitong si Erald sasama daw siya sa kanyang lady na si Elmesha at ito daw ang poprotektahan niya. Pero biglang nagsalita itong si Sylvia sa kanya na kahit daw sumama pa ito sa kanila hindi daw ito makakatulong sa may laban. Actually magiging hindrance lang daw ito sa kanila sa battle kasi kahit na malakas daw itong si Erald at kahit na ito pa ang leader ng mga Magus nila hindi daw ito strong enough para humarap sa kanilang mga magiging opponent at mamamatay lang daw itong si Erald kahit na hindi naman kailangan. Hindi naman ganun ka-close itong dalawa. Pero sa point of view kasi nitong si Sylvia itong si Erald nakakabatang kapatid ng kanyang asawa kaya may paki siya dito at yun ang dahilan kung bakit inireject niya itong si Erald ng coldly. Tumango naman dito itong mga elders
pero makulit pa rin itong si Erald. Hindi talaga siya pumapayag, kaya pinagalitan siya ng mga elders na naandito. Isa sa mga elders ang kanyang nanay. Tinitigan ng masama ng nanay niya itong si Erald Grimwald at dahil dito napatigil siya. Tapos tinapik siya sa balikat ng isa pa sa mga elders. Then sabi sa kanya nito kung hindi daw napigilan itong si Erald Grimwald nitong kanyang nanay may i-detain daw itong si Erald. Basically, gagamitan na siya ng dahas. Mapanatag daw ito kasi hindi daw nito kilala itong si Sylvia. Hindi siya dito familiar kasi simula daw nung nawala ang kanyang kuya na si Sarion hindi na rin si Sylvia nagpakita. Kaya wala daw idea itong si Erald kung gaano ka-scary itong si Sylvia. Actually, mas nakakatakot pa daw ito compared sa kanyang lady na si Elmesia. Then sabi naman ng nanay niya, tama daw yon. Wala daw silang maiitulong kahit na sumali pa nga sila sa kanilang magiging battle. Kaya ang pinaka-the best daw na gawin nila ngayon ang sumunod sa ibinigay sa kanilang orders. Meron palang unspoken rule sa may Sarion na hindi nila pwedeng sabihin na patay na itong si Laplas o itong si Sarion. Ang palagi nilang ginagamit na term nawala daw kasi kapag sinabi nilang patay tapos sila kay Sylvia. Biglang iinit ang ulo nito at pagbubuntungan sila. Itong si Sylvia isang spear master na user ng kanyang weapon na tinatawag na Vajra. Meron siyang ultimate skill na Thunder King Indra. Isa daw ito sa mga pinakamataas na level ng weather system. Habang ang anak niya naman na si Elmesia user naman ng ultimate skill na Heavenly King Wind Vayu na isa rin sa mga pinakamataas na weather system skill. Tapos meron naman itong gamit na mythical grade level na weapon na tinatawag naman na Chakram. Although mas malakas daw itong si Sylvia kay Elmesia hindi naman daw masyadong malaki ang gap nilang dalawa. And once again bumalik nga sila sa may battlefield para maiwasan ang pagkaubos ng kanilang mga elite soldiers. Sa susunod natin na video patungkol naman ito sa mga reinforcement na dumating nga dito na sila Kagali, Tyr, Leon, Zoe at Benimaru. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.